Anong gagawin mo kung biglang lumindol habang nasa museum ka? Kaya mga miso, today ang trip namin ni Ida ay magpunta somewhere na hindi pa namin na-try before, which is itong Mind Museum sa May Taguig. If you're wondering kung magkano yung entrance, ito yung ticket prices. Although cheaper siya sa Klook kasi 600 pesos lang doon and mas makakamura kayo ng 5% kung gagamitin niyo yung code ko. Ang cute ng CR nila, sobrang kid-friendly. Anyway, nagpalit lang kami ng damit kasi sobrang init sa labas and now we're ready to explore the museum. There are 5 different interactive exhibits pero isa to sa mga favorite namin, which explains the concept of electromagnetism, and pati si Ada sobrang na-curious and na-enjoy niya din to. And sa Atom Gallery nga pala to, meron ding Life, Earth, Universe, and Technology galleries. It's a 2-story museum and initially akala ko saglit lang kami dun, parang konti lang kasi yung gagawin, but I was wrong. Inabot kami ng closing 6 p.m. kasi ang daming activities pala na pwedeng subukan ng mga kids natin. It was a fun experience kasi si Ada mahilig talaga siya magkutkot, magkalikot, ganyan. So it's really a good activity for her. Bukod sa fun, it really tickles her curiosity, and kagaya nga nito, dahil makatotohanan nagulat siya, kala niya malalaglag siya. Now, I was wondering bakit hindi namin to na-try before. Sobrang fun dito and ang dami mo talagang magagawa. Yun lang, mag-ready kayo kasi ang daming wise na mga kids natin. Especially si Ada, every activity ata tinatanong niya kung bakit yun nangyari, anong nangyayari, ganon. But I don't mind kasi talagang nag-enjoy din ako and natuto pa siya. It's really a place kung saan mag-enjoy not just the kids but also adults. Ang dami rin pala mga photo spots dito kaya ang dami naming naging pictures ni Ada. May mga games din or puzzles that they can enjoy. Basta everything's interactive and realistic din yung mga itsura kaya it was really a good experience. Si Ada sobrang hilig pa naman niya mag-explore lalo kung bago sa paningin niya, and everything here bago sa paningin niya kaya talagang natapos namin up to closing. Most of the time na-explore niya on her own yung mga bagay. And alam niyo ba mga mi, meron silang simulation room ng earthquake kung saan matututo yung mga kids natin kung ano yung dapat nilang gawin kapag lumindol. Feeling ko nga pinaka-favorite niya ito kasi imagine me, 3 beses namin itong ginawa kaya hilong-hilo talaga ako pagtapos namin. Bukod sa mga galleries, may mga specific schedules din for science experiments kaya sobrang amazed talaga yung mga kids. During our visit, parang 3 experiment schedules yung pinanood namin. Also, bukod pala dun may access din kayo dito sa may outside park kung mag-avail kayo ng all-day pass. And for Ada, hindi po pwedeng palagpasin niya ang playground kasi ang hilig niya talaga sa mga slides. Actually, pwede rin na ang access nyo is dito lang sa playground. Parang 100 or 150 ata siya. Pero free siya kung may all-day pass kayo sa museum. So, it's really sulit. After namin dito sa outside activity area, bumalik na kami sa loob ng museum to explore it more and ulitin yung mga activities na na-enjoy ni Ada. Akala ko talaga wala kami masyadong gagawin dito sa Mind Museum, pero kailangan ko pala ng madaming energy for this. Meron lang specific schedule para sa dancing robots. Akala ko nga lobat na tong si Ada, pero tumayo siya at nakisayaw sa mga robots and kids.